Eto meron din tayo iba pang balita na marami ho ang nakalulusot pa rin daw sa SIM registration na peking identity. At kahapon nga ho ay pinakita ng Presidential Anti-Organized Crime Commission kung gaano kadali mag-register ng SIM card. Gumamit po sila ng picture ng pangalan ng cartoon character, pati na rin ng peking address. Pero, nako po, narehistro pa rin. Maliban dyan, pwede rin ho daw ma-edit ang impormasyon ng user matapos makapagrehistro. May nakumpiska ang PAOCC na mga makina na kayang mag-produce ng 64 na SIM card sa loob lamang ng 3 minuto. Balita ko nga pwede yang mabili online pa. Nakausap naman na raw ng PAOCC ang mga telco tungkol dito. Sabi po nila, dapat daw ayusin pa ng telco ang kanilang database para matukoy ang mga fake identity na nakapag-register ng SIM card. Iminungkahi din nilang ipatigil muna ang online na SIM registration. Gusto rin ng PAOCC na patulungin ang 16 na ID issuing agency sa SIM card registration. Nauna nang sinabi ng NBI na masasawata ang pagbebenta ng pre-registered SIM cards. Sabi naman po ng Smart Communications, hindi sa produksyon ang problema kundi sa maling paggamit ng tao. Nauna naman ng itinanggi ng Globe Telecom na nagbebenta sila ng pre-registered SIM. Inamin nilang kayang palitan ang ibang impormasyon ng user maliban sa pangalan. Hindi naman daw ito pwede para sa DITO Telecommunity users. Stricto raw sila sa pag-access sa kanilang data. Napaka-masalimuot nito kasi inabala ang buong bansa para magkaroon nga ng SIM registration primarily because ang dami hong mga scammers. Pero sa hulit-huli, hindi naman pala epektibo. Ang sinasabi kasi ng mga eksperto, hindi talaga hilaw pa. Hilaw talaga. Hindi pa talaga handa. At of course, may mga butas, ika nga doon sa SIM registration na talagang technology, hindi naman yan kaagad-agad masusolusyonan Ang naging problema initially, hindi daw talaga nagkaroon ng ID kasi yung ibang mga magpaparegister. At gusto sana, di ba, hinahabol nila yung porsyento ng mga populasyon natin na dapat nakaregister on time. Ang sinasabi nila kasi, niluwagan kasi Yun na nga, exactly. Para lang makapasok at ma-achieve yung tina-target na numbers, diba? So niluwagan. Kaya matagal na nating sinasabi na parang ito na yung problema dyan. Luluwagan natin, parang nagkompromiso tayo. At ito na nga, back to square one tayo. Ayan. Balita ko, may tututukan kayo tuwing 11 a.m. sa GTV. Alamin ang mahalagang balita at impormasyong dapat ninyong malaman sa Balita Ko tuwing Lunes hanggang Biyernes. Mag-subscribe din po sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.